Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan din sa Harangdakban sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kabanon sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Oo, may gabi isa tanan, may gabi diha. Mr. Ryan Mark Borinaga. Yes! The filing of the sirado COC na ang is filing. over. So, wala na What yun you ni. kuni file. Oh, pero iya gid nang gimuni-munihan Daghan og gyud maayo. i-consider nga Grabe mga gid na iya. factors. Nagkuan gud siya. Leave gud siya duha ka semana Grabe. to reflect. Speaking of election, so manang filing and then few days ago, ni Hural na as new mayor of Cebu City si Raymond Garcia, Attorney right, Raymond oh, Garcia, si the Attorney Raymond. vice mayor. Yes, Oo. oo. And then dungan sa paghural ni Garcia, ingon siya right after siya, wala na kunoy Singapore like Cebu City because Cebu City is not Singapore. I It want is Cebu Cebu City to City. have its own Yeah. identity. In a sense, sakto siya, no? Yes, You don't have ma-agree to ko na. copy other cities. Kaya you'll be ka ng setting expectations unya daghan mo katawa, daghan og mahimong skeptical, daghan og manaway kay nganong mga ambisyon nga lahi man mo og foundation, lahi man ang Singapore, lahi man ang Cebu City. So in a sense, sakto na nga direksyon nga dili na ta mo tan-aw sa ubang syudad nga ingnon nato nga inana ta kay we are not. Dapat kita'y tan-aon. Yes. Kita'y sundon. O sa tawagan ng... Paningkamutan. Sa sundon na ka ng mga tourism nga magkuan ka na sila. Kung saan nga term attorney ka na mo visit sila another LGU kay murag Benchmarking. Benchmarking. Dapat kita'y benchmark. But ako, good from the start, di man yung guganahan na ka ng mga Little Amsterdam, Little Baguio, Little Boracay, Little Hong Kong, Little Paris, mga naana ba Little na? Eiffel, so unsa pa na Dapat siya mo diha. yun na siya, o unsa na siyang lugar, mo yun na yung name, dinahin mo i-enhance, dapat maila siya on its own merit. So dili day ka nabi yung mga tourist destination diri sa Cebu Naa. City nga which calls itself the Little Old Yes. whatsoever. Dili ko ganahan, Di ka ana. ganahan. Kay ngano way copy no when you Oo. can boost your own. Dapat imura nang i-develop good. Aron siya, musikat na siya iyaha ka ng mga little. Di na lang ta magsaba kay maawayan ang sa taani. But going back to Garcia. It's actually promoting a fake culture Oo. man good no. It's not fake. Everyone knows nga dili ka and katong magpa-picture although sige pa-picture ta kay cute and give you the feels but everyone knows it's not true and It's not the real deal. Yes. So murag medyo ambisyosa. Fake news na siya. Wa jud kakanto kay nganong ang fake man imuhang Fake pa-picture. news na siya in a way, inaana. But going back to Garcia, ingon ang murag ang sundon, ang ipadayon ra ni Garcia sa mga projects ni Mayor ni disqualified as of now. No? So na may term ni Mayor Mike Rama. Bitaw ni Rama is ang katurang gubat batok batok sa baha which is a continuing Oo. problem nga gikinahanglan ni address kay nagsige na ta og uwan karon and wala man bitaw ni kasulbaran nga problema. Feel na ko no murag naa naman naagi kinahanglan dako kaayo nga programa nga pagahimuon para ma-address ang problema sa baha sa Cebu City o dili lang sa Cebu City, all the rest of the cities no kay naman po'y baha nga ingon na ang Mandaue. And just last week I saw no nga diri kanang padung sa second bridge gibaha na pud na dihang dapita and you can only imagine those who are going to the airport who are getting worried nga makaabot pa baka ko sa akong flight nga naa naman na stuck naman ko in traffic no. And the other one is naapos lapu-lapu na po yung mga similar nga kanang baha
nga gikinahanglan na gyud siguro natong tan-awon ato ang drainage system. Speaking anang mga flight, no, kay kuan ako katong on my return flight ba sa Iloilo, na-cancel man day akong kuan, but dili man gud ako mo'y nag-book ato. So I was expecting kung na mga cancellations, kay Will be bagyo-bagyo man to informed. dito, no? So ang nag-book ato akong sister kay sponsored ba ito, no? So ang nag-expect ko nga nakadawat akong sister unya kay busy man kay siya because they were also traveling, so wala ko niya na-inform, but nasa akong mind kay akong gi-check the night before mularga ko next night pa man akong flight, no? So akong gitan-aw ko nga anong wala man ang akong flight 9 PM nga flight, ang naa dito 7:20 PM man on September 18. The next day na. Oo, so Oo. dili mo ang akong flight is return flight September 18 pero 9 PM ang time. Pero wala na ko kakita dito. Ako nang gi-check na sa akong mind ko na naging mga napang-cancel nga mga flights because bagyo lagi dito, no? So nausab ang mga schedule dito. So kasabot sad ko nangandam ko, so ano ko mungadto ko mosayo ko 9 PM pa akong flight, but ni adto ko sa airport, nigikan ko sa city alas 5 pas hapon. Anang mga driver dito sa van, tsaka, ang aga mo, kailangan mo lang ng 2 oras. Inko na, wala na akong gagawin dito, so I'll just go there na lang. So, ako makasakay sa van, attorney. Sige sila, gisip nga, ila ko na return flight kay padung sa Cebu sila, but 7:20. Wa man siya naghisgot sa ako ang flight nga 9 PM, no? So, pag abot ako dito sa airport, check-in, di ba? Ikaw rin mo check-in, ana sa imong kagalingong kuan, kanang imong flight, di ba? Check-in. Pag check-in kay di man niya dawaton kay close na kuno. So ni ana ang guard nga, bakit close? Kay na move gyud akong change flight. to Na-cancel and then to the next day na ang ako. May kay the next day pa. So kay nanam ako dito sa airport, I got there like mga 5:30. Sayo pa kaayo, no? So gi-automatic og transfer sa mga taga kuan sa airline, no? Di na to i-mention ang airline. Naroon sponsored ng airline. So automatic nga transfer. So my point is dapat mo sayo jud mo ngadto sa airport para kung naay mga inana nga mga lapses o mga kuan changes, you'll know. kuan kadaan didto. And of course, kana checking in, no? Ini-check-in mo sa imuha, online check-in kay bawa naman pud noon ka. Kaya kung nagdugay-dugay pa ko Nakacancel atong ngadto earlier didto, di ko makasakay ato sa alas 7. So Sa they airport moved you siya makatog earlier ato. Yes. kay sayo ka. Sayo kay sa man kay imong ko. original nga flight which Oo, was nga. actually changed. Ni ana ang guard nga kanang wala po kung natanggap na cancellation notice. Wala. Syempre, wala ko na dawat. But katong naka-check-in ako, nana ako dito, nangutan ako sa akong sister ko, huy, ugma, na-move man din akong flight. Nakadawat ko siya, wa. Kung asa siya na dawat, in fairness. So the moral of the story is Go there early. Yes, para di ka maabtan sa baha, and if there are chances of being kana accommodated to an earlier flight, you'll have that chance. Kay sayang kayo ang panahon, sayang yung kayo ang tanan nga atong gi-spend time for, pero kanang matanggong ka sa baha or kana you'll be canceled But sa imong duha biya flight. mi ka airplane. Nasayo pag ko gate kay pareha jud time padung maktan. Duha ka airplane nila nya. So ang among airplane na ako sa gate 5. Unya amo adi ay ngadto din mi sa gate 3 na bali. So Pwede pa na akong balik-balikon linya-linya. gud nimo tan-aw ang i-flash nga kuan, flight number. But in fairness, ang Iloilo Airport gamay raman siya. Yeah, so dili Oo. kayo So, dili kadayo ka layo magkabuang. og baktason, Oo. unlike anong daghan kay Glade. Unlike na iya nga dako taas jud kay na iya. What if wrong terminal imong nasudlan? challenge no Terminal kung di 4 ka, unya yes. na ka sa Terminal 1. Oh my God, kada kong pangayuan tas mga taxi ra gyud mahal kay Di taxi sa din. flight no wag kang tanga. Murag mo gyud na siya ensure nga sakto na ka sa sakto nga terminal and daa ka sa sakto Nga nga gate. flight para masakto ang imuhang gate. Kay sultihan mo sa taan mo, ana man sad na inigsakay no. Pero mo sad na what if nanaka dito wrong plane niya Or mo ana. nasayop gyud nimo og dungog. This is going to Mactan, sir. Niya, ikaw pa doon di kag Manila. Yan, nakalupad na kay na siya sa other gate. Oh my God! Be alert always when traveling. So apil na ang mga numbers and kaning mga time of departures para dili taon ta mabiyaan sa eroplano. Dapat magsayo dyo dito kay kanang kung magdungan na tanan, lisod na kayo ang pag-check-in. Murag daghan kay nig lessons no when going When you on travel. one. Yes, that's precisely, no, nga Mm-mm. si Ryan bago ra ni siya nag-travel kay nagmuni-muni gud ni siya sa iyang pagdagan kanong eleksyon. Kay grabe no kanang
the election fever is in the air na palanggani ta sa filing of certificates of candidacy. So nakadaga na ba ang tanan? There are actually interesting in 40 Cebu province. Yes. Oo. Abi na kung mo kontra ni Gov Garcia. But And there eventually, is, no? Oo. Secretary Pamela. General sa PDP, no? Barry Cuatro, si philanthropist. Pamela Barry Cuatro. And it's also. very interesting because PDP man siya, no? Yes, she's the Si Secretary Cuatro. General, one of the siguro stalwarts sa mao nga partido, and she was accompanied by Mayor Rama at the time that she filed the certificate of Sila gyud, mga- candidacy, So, no? Murag, it's saying Duterte something. na sila. Yes, they Oo, are. PDP. Apparently. So, mag-clash na gyud ang PDP and then BBM. Yeah, so Apparently, si Gov. probably no ang mga tao mo ingon nga kanang against Gov Gwen, no, murag lesser iyahang chances, but para nako on one hand ba, you are given an alternative, no, na si Gov Gwen, and there is someone challenging, no, for those nga dili ganahan or nangita og kanang lain nga kanang pwedeng kapilian, at least you have someone nga pwede nimong i-consider, no? But of course, we always go back to unsa gyud ang track record. Aning mga nanagan sa pagkakaroon kay sige na intawon tag sangyaw, ayaw mo pabayad, no? And kanang kung taas kay ta og qualification nga gipangita para sa mga apply og mga nagkalain-lain nga trabaho, mangayo pa mga tag NBI clearance, mangayo pa tag kanang court clearance, police clearance, no, and the educational attainment. And yet sa ato ang mga nangnagan rong kandidato marag ubos kaayo ato ang standard. So isa kasaka na to gamay. And speaking of mga standard, kay kita mo gugo on my way here back si Diwata katong Diwata Yeah, Paris the kay vlogger, gibash no? maayo, Oo. no, kay I'm sure di gini siya makalingkod kay ika-fourth nominee man yung taon siya, yung taon gigamit-gamit Di mo na siyang decoration. I think lang nga na I feel but in fairness to the party wag ko kay bawa, ha. lisod Murag biya, na again. mugawas nga impression na Lisod to. kay pagkuha og one seat lang gani. How much more ikaw number 4 nominee ka? At least kung number 3 ka murag napatay chance, pero tungaso na kay na, but ang ako ang kuan ani kay gibash magud siya attorney kay gipangutana si kuan pag press con after they file gipangutana siya, what's your pet peeve? Yeah. Oo, so nga ang gi-caption magud dito ako nakita nga di gi kuno kay baw anay ni comment ba nga di gi kay baw mo tubag munya mo na inyong butara ni ana. So in ko nga sa ako sa una in ko nga katong ako sa una maglisod sa kog sabot anang pet peeve. Actually, no, kanang para Kaya na na siya ko murag common. unfair man siya nga Oo. question na when you ask, and kay balo ka nga he is presenting himself as a representative for this particular nga sector, and kaning sector probably is you talk to them in kana sa ilahang Yung language. no, and You blend yeah, in. mura siya gi-challenge, no, it's kung tanaw na to di malicious nga question. Actually, dili man siya common sa jud ang pet peeve. Precisely. Kaya murag inarty-arty naman na siya sa mga, kuan naman lang, new generation naman ang mga pet peeve. And how many of our audience karon nakasabot Oo. kung sila ang pangutan-on sa term nga pet peeve? Mo bitaw na siya ang kanang balik sa mass communication theory ba na the medium is the message. And I know naglumba nagtan-aw nga to ang Mga audience karon, pet no, peeve. unsay gipasabot og pet Oo, peeve. kay ang Something gitubag- that annoys you. Kay Murag gitubag mao na magud siya. di diwata, mong giba siya gitubag di diwata kay aso. Ang aso kuno is loyal. Kay nagtuo siya your favorite pet. Pet. Oo nya. Kanang pet peeve unsa imong kapungtan kanang makalagot nimo. Mao Para na. aning kang Jen Barangan nga kuan. Pet peeve sa mga concert which is si Jen Barangan sad from Cebu province. She's from City of Carcar is gibash og maayo. Kay nagtanaw og concert niya nag selfie og nag flash, Flash. no, and it's annoying to those around her, and she posted it on Facebook. So it's something that's annoying. No, what annoys you kung pangutan-on ka Pet unsay peeve. imong What's your pet peeve? Oh, mo na siya in town. So, imagine that kanang ako huna ba nagtanaw sad ko sa mga comments ko nga di man sad na siya kung makalingkod yun as it's diwata not as a common nga party list term. representative, dili man sa siguro na mo imong sukdanan uy nga di siya kabaw sa iyang buhaton. He will be representing the sector, and then di ba, ang iyang pagpandayon nga mga kuan kung balaod kung makalingkod siya as the
fourth nominee mo gud siya itong ason ka but buta na to makalingkod siya Assuming dapat related and ari beneficial. siya sa iyahang himo Oo. siyang first nominee, no? Or all three ningon sila dili na mi. So Siya na. by stroke Siya of na lang luck siya makalingkod. na ang nakalingkod. So ato na siya didto. And di man siguro na inaana ka dako po dinoon nga problema kay there will be people surrounding you nga you can Advisors, hire, consultants, no? lawyers. Oo. Pero of course, the ideas also it should also come from you if you are running for the position because you're offering yourself and your competence. Kana as to what drives him, maunta na dapat gipangutana sa iyahan, no? Unsay Ano ni sugot mong ka? ngano ning sugot ka nga Ang kung si fourth Vice Ganda, ang giingon ni Vice Ganda nga ay kanang sa to Ipapahamak ipahamak ko ko. pa ang Pilipinas kung mo dagan gud siya, no? And kana i-contrast nimo silang duha, no? And ning sikat si si Diwata. Diwata as a vlogger, unsa po imong ikadalit nga ning dagan ka? So it would have been a very good question nga ato ang interesan nga unsay iyang ika-offer sa mga tao kung makuan siya mudaog siya in the party list. But take note ha, ang party list you're running as a personality. representative sa imuhang organization. The one that is being voted for is Ang ang party party list, no? Representative ra nang naa diha, mo nang daghan na sila kay pwede na sila mailisan according to the order of which they are being nominated. So kanang ang party list na siya iyang specific gyud nga programa, na siya iyang specific nga actions nga ilahang gi-intend as a party list, no? Kanang representing their sector, and kani si Diwata is representing the sector of kanang mga vendors, murag mao na iyahang party list. And di man siguro taas na explanation nga nung siya ang gikuha kay vendor ang iyang presentation sa iyang kaugalingon, no? Isip vlogger nga usa ka vendor og nisikat diha, no, tungod sa iyang Anli Rice ba to? sa Di, iyang Anli offer. Pares. Anli Pares, okay. Beef Pares. Which is kani mga anli-anli man gud mo ni kalipay sa mga Pinoy, no? Kanang dili ta malimit sa to ang rice kay we are rice eaters. So ning patok, and everyone actually at that time was interested sa iyaha. And karon ning dagan man siya, just like everyone else nga gustong mudagan, no? We should see what our candidates have to offer karon nga human na ang filing sa certificate of candidacy. Let's see, no, we have still until May para makabutar, makapili, and karon is sugod na siguro sa panahon nga atong tan-awon unsa gyud ang ganahan nato sa usa ka kandidato, and unsa ang qualifications nga angayan pangitaon nato sa ilahang posisyon. Yeah, unfair lang nga. Muing ka nga, tuga-tuga ka glansar, waka kasabot ganing unsay pet peeve. Di man sa siya It common. doesn't That's follow, it unfair. doesn't Oo, follow. that's Oo. unfair. In fairness to, wa naman sa kukauyon yun na niya ka magnigaran, dako sa niyang, but it's unfair. Oy, kung muingon ka nga, ay nalaglansar, bangay ka kasabot o unsa ng pet peeve. Mao na. And I think majority sa mga nagtanaw ron, di sad familiar ng pet peeve. Mo na siya, unsay makapalagot nimo. Pwede akong pet What do you peeve. hate? What do you Akong pet dislike? peeve kanang mga taong pareha niya. Oo. Pwede ingon ana, no. O kani mga judgmental. Pwede. Nga mga ni judge ni Diwata, that's my pet peeve. Oh. Yeah, use pet peeve in a sentence. Dili na siya di nakaganahan niya kay murag ning dako na iyang ulo, so di kaganahan og mga vloggers nga overtime ning dako na ilahang ulo, no. Ni-explain baya siya ana no nga di daw kuno ning dako iyang ulo. Sabok na lang jud. Ikapoy lang sad siya. Probably kanang naamang gud na consequence ang fame, no, kanang naamang gud na in exchange for the popularity imong private life, no, imuhang personal nga kanang me time mawala na sa imuha. That's the look out yun for those who want to be in the limelight, and siguro wala siya nakakope. And mausa na itan-awon It's nato, overwhelming no, man, nga actually. kanang you'll be in the limelight kung you'll be a politician or you are in the party list system representing something. So kung di ka ka-cope ana nga mga butang, judging by the way you handle the things at the time nga vlogger ka, how well will you be coping kung naka sa Congress? Siguro mo na relevant nga pangutana, dili lang siguro ang kung makatubag ba siya kung unsa yang pet peeve, which is ingon siya iro. Oh, but before we go for a break, kay si Judge Nergito, ang katong nag-acquit ni
de Lima is now a Sandigang Bayan ba? Or Sandigan Court of Bayan Appeals? Justice. Sandigan Bayan, yes. No. Court of Appeals. Court of Appeals, Court of Court of Appeals. Appeals Justice. Oo. Congratulations, Muro Chumikaila. Di ka na magkukuha niya. No, Sandigan Bayan. Bro, Sandigan Bayan. Oh. Justice, Associate Justice sa Sandigan Bayan. Congratulations, Judge Energito. Kinana kong Ferdinand Gohelde. Attorney Ferdinand Gohelde, speaking of COC, pwede nang bisiha. Pwede nang bisiha. Dili mo na siya ganang bangay na. Ako na siya gainan sa una. Iko nga, Bright mo kay ka. Uy, nga na dili mo ka mag-commissioner sa COMELEC and all that. Di siya ganang ka na mag-apply good. O, ka na maningkamot siya ka dito. Nga mo, muhagol siya ka. Dapat mo stick to someone juga no, para iana ka. Relax ra ilahang life. No stress. Yes. You need to have backers. And you need to have kanang that kind of support para ma-ensure nga ma-appoint or maabot imong pangalan sa level nga pirmahan na siya. So, sige na lang pagsuwat na libro niya PCB. Bagong libro sa Tutorial Construction 2024 edition. Congratulations. Attorney Ferdinand Gohelde mo padayon ta after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Okay ning balik na may medyo kalma meron kaayo ni Ryan mura og kanang the atmosphere is very Very demure. Very wala mi magpadala sa heat of the election season. Dili mi political karon. Dili mo And the heat of the siguro entertainment issues no, especially karon nga nanga-highlight gud ning ato ang mga artista nga naa sa social media tungod sa ilahang behavior, no? Speaking of mga entertainment ba, 'di ba? Ang kanin yung nakaingon kang Jen Barangan nga issue kay kang Olivia Rodrigo man nga concert, no? Kabaw ba ka na si Olivia Rodrigo pag human niya nabayra niya tanan ang production people, everybody, ang iyang talent fee is iyang gihatag to NGO. Yes, oo. It's cancer. Kuan is a breast NGO. cancer ba? Because October is breast cancer awareness month, no? And tanan nga proceeds sa iyahang gihimo. Concert goes to that particular sa Philippines, NGO sa Philippines nga concert, which is actually very admirable. Yes. It's her way of giving back, no? Olivia Rodrigo is, by the way, Filipino-American. Nga wala na ulaw og ning retrace sa iyahang roots sa Pilipinas. And she has 3 Grammys. Bata pa na siya. Ang primero yung sikat niya ang kanta Traffic ba? 2 years ago. And then karon she's really a big name in the industry sa US, no, sa music industry. Na amazed lang yung kumikuha maayo ni Bataya. Katong nasa siya po comment or statement attorney ba na siya na why should I make my ticket expensive? O dapat barato ra, dapat affordable ra para makakita ako mga fellow Filipinos sa akong concert. Kung maayo ning balit bata and her ticket costs only 1.5 to 1.7, so which is very affordable para sa and mga then napuno niya ang arena man to, no? Kaning 5,000 ba yan din ha. One of the 3 performances ng gipahigayon dito kang Olivia Rodrigo, 3 times pa napuno jud ang arena. And people and mga artista are swooning. No? Ni ato gyud dito murag kuan gyud sila tanan mura og kanang kuan pud sila starstruck Inana sila. jud siya ka sikat actually si Olivia Rodrigo, and maybe sad kanang
because of Filipino pride sad ba nga, dapat we should go there and watch Olivia Rodrigo because sa US, she's really famous. Kay tulo na gud iyang Grammy. No, murag inana ba? I think Filipino mo na pride. siya ang feeling ni Jen Barangan when she had that selfie, no? Kato lang, insensitive lang yun siya kay ngit-ngit ba yan ng concert in town, no? And ikaw, kung mag-picture-picture yun ka, ganahan yun ka mag-picture-picture, nga di ka mag-flash, di ka makitaan, so it's useless. Pero si Jen, ganahan siya nga ma-announce nga naa siya sa concert, probably proud nga naa siya dito, proud of kaning Olivia Rodrigo, so selfie siya and make a recording of herself using the flash, which annoyed ba the ones around her kay you want To be fair, dili raman siya sad ang nigamit og flash. Siya na magnify lagi niya kasi siya artista mag-sikat. man siya, sikat Oo. man siya. And ganahan ang mga tao kay mo man gyud ni kung asa ang kanang feeling man gud nato proximate ta aning mga tao nga sikat, no, daghan-daghan na. But sa iya no, and she posted it in social media. Grabe ang reaction again sa iya, pero para sa ako no, ang dapat mo react ang katong nakasurround sa iya ha. And yeah, kanang if you feel nga you're around someone nga na-irritate, na annoy ka, and you really feel strongly about it, no, pwede naman dito siguro siya gi-approach, niya gibadlong. And dili man kinahanglan i-post po. Dili iba kay sa iya social magong media. gi-post so nang react sa kabaw na ka. Once it's posted, once it's out there sa social media, pangandam na lang gyud. Murag ang dating is she's proud of the wrong that she did, no, and kana. Pero gi-take down na ba niya ang iyang I don't post? know. Kuha naman siguro or nag-apologize siya Nag-apologize sa na siya. gibuhat. At I don't know exactly asa dapita iyang gi-apologize, kung nag-apologize One siya for sentence using ra. the flash or nag-apologize siya for posting it on social media. Kay kung wala ra pa to niya gi-post siguro, wala There's reaction. nothing to apologize. Oo. Kato lang siguro affected na nakasurround sa iya, ang nakamagnify sa iyahang sayop if ever it was. Ang kato lang yung iyahang pag-post kay proud ka sa imuhang sayop day murag ingon ana ba. And speaking of mga post, na cute kay nga video sa anak ni Marian Rivera og ni Dingdong Dantes nga na-amaze ko nila ha. Marian Rivera and Dingdong Dantes, they're the king and queen gyud sa Gemini Network pero layo ra kay silang lingkuranan. Layo ra kay humble. silang lingkuranan gyud as in kalayo ra nila unya. Ang cute kay nga video, ilang anak magud nga si Zaya is the fan of Olivia Rodrigo. Unya ni piting ambak-ambak sa bata dito niya na nakit-an man jud siyang Olivia Rodrigo kay siya ra man at that moment siya ra ang murag ni Amag. cheer ba. So bisag piting layo nakit-an jud siya nga naa siya dito sa ibabaw nagkuan-kuan siya nga nitubag man ni murag ni tagad niya back si Olivia Rodrigo niya cute kay ang bata kay atubang siya ni Marian og ni Dingdong gako siya kay proud ka siya nga ni natagad daw siya ni Olivia ko ka-cute sa video. It has now 16 million views. Kay cute good siya ba makain ka maybe because kana sad nga factor nga sikat gyud kay na sila. Uy, sikat kay na si Mario ug si Dingdong pati nila mga dato but then they were far away. Amazing no nga na-notice. I suppose wala sila nag-flash-flash sa Yes. iyang kaugalingon, but yet natagan gyapon og attention. Siya ra mo ginaglihok at that moment. So that's something mao na butanga nga pwede i-post on social media and to be proud of siguro for the attention you got despite the fact nga layo kay Layo jud sila biha. As in, anyway, nga rita kay this is also another controversial daghan point. kayo actually more Music related. entertainment kayo Oh, music takaron related. yun nga si manahon na tungod kay grabe no ning buto ang issue over sa performance ni Julie San Jose. Julian San Jose. Oh, ning Google na gud in town kung anong unsa nakapasikat og maayo niya. Kay grabe ang reaction tungod sa iyahang performance, no, iyahang pagkanta didto sa altar sa usa ka simbahan sa Sa Misamis, Mindoro ba. Oo nga grabe og reaction among the public. So mo ni ato ang gi-post nga pangutana karon kung sakto ba ni nga reaction ug angayan bang i-bash si Julian San Jose sa iyahang pagkanta og Dancing Queen sa mismong altar sa simbahan unya. Ngano man. Ikaw. Yes, dapat sa siya i-bash pero ang majority good sa bashing should go to the organizer which is the parish katong nagkuan because I think kuan magud ni siya murag charity event man siguro ni kay halad para kay Maria man to
Harmony, Symphony and Oo, Harmony. oo. Alay para kay Maria, but ako is dapat na sigud i-bash si Julian San Jose. Bisa pagbingon sila nga dapat ang basulon ana kay ang pari gyud or ang kura paroko gyud nga nitugot ana nganong naamang gyud na din hasod sa simbahan, nganong naamang gyud na sa altar ang concert or ang show na because halad magud kay Maria, no? The fact na ang title is Alay para kay Maria, dito pa lang kain ko sayop na Julian ano. Nganong kanta man taon siya dancing queen nga alay para kay Maria man na ang concert. Pero iyaha ba yun na nga choice of song and iyaha ba yun to nga the way she presented herself ba nga kung yun ako na lang iyaha ba yun tong choice tanan or was she being professional about it, no? She being a performer ni adto siya na gig niya na sa simbahan and kanang to the best of her ability siguro naguna-una siya nga kanang mao ni ang pinaka-best nga akong mahatag para ni Lord. Oo nga. Accordingly, dili ni official statement si GMA pero nakabasa ra ko ani sa kuan nga na yung mga people anonymous close or in the circle sa GMA network or sa Sparkle kay ni na ngayon na magpasaylo ang Sparkle, na ngayon nagpasaylo si Julian San Jose, na ngayon nagpasaylo ang Archbishop hasta ang pari dito, ang kura paroko dito nga nasayop gyud siya. Nag-apologize na ang tanan regarding the performance after the bashing. Pero actually na-interest ko sa usa ka kanang viewpoint ba. Kay ang iyahang pag-perform ang good was organized by Sparkle Entertainment and in coordination with the parish priest, no, kay fundraising to. So I suppose everything was approved niya. Di pud mawala sa ako ang huna-huna baya kuan kana sa to ang religion nga klase nga whatever talent you have unya imong if offer ni Lord and you do your very best, no, and the Lord will be happy with it. Probably mo ra gyud iyang una at the time nga kanang ang akong pinaka best performance is singing Dancing Queen. So I'm raising it all to the Lord siguro and siguro no malice was intended when she sang that. Kay mao lang gyud siguro yung pinaka best nga performance nga iyahang ikahatag sa church. So inahinay sa siguro tagbash sa iyaha. Dili man nadaot man kay ni ana man ang statement sa Sparkle na she's a devout Catholic unya. Kung may kag devout Catholic, nganong kato man sa dimong gown Julian kataas sa slit ato. Pero naman siya Nganong discretion, backless ana. man to and all that. Pero mo lagi ang akong nabasahan nga ni Ana sa circle ni Julian or sa Sparkle nga everything was approved by the parish or the organizer. Ang yang kantahon ingko nga bisan pa uy nga kanang ikaw as a performer min kag na kay ba man jud kag unsay church appropriate because pwede ra man gud mag-show gyud sa simbahan so sa simbahan sa altar pero dapat the songs are kanang mga related sa church, no? Precisely ba? It should be a Marian song. But there's a question kay kung approved to, I suppose ang lista sa iyahang songs was Imo na already ipada. examined o itanaw na. So siya siguro as a performer ang iyang ginauna, who am I to say sayop niya akong gibuhat nga niingon man ang pari nga okay ra na siya. So ako igor ra gyud ko ning perform and as a devout Catholic ako ni i-offer ni Lord, no, nga mao ni ako ang performance, no, Dancing Queen probably inappropriate for you but para nako kinasing-kasing ni nako nga gi-offer sa Ginoo. Kinasing-kasing ni nako nga gihalad para malingaw ang tanan and pasalamat pud, no, kay ning kuan ning palit mo sa ticket nga ato ang i-offer para sa parish. So it's another way of looking at it. Basin og judgmental ra kaayo ta towards ni Julian ba nga kanang gawna-huna ta nga kanang ikaw Katoliko man ka dapat imo punang huna but she's a performer, no, and kung devout siya probably diha niya gitanaw ang iyahang perspective nga kanang okay naman sila. I'm just performing to the best of my ability. Ganahan siya murag lively nga song. May pag nikanta na siya, I will follow you. Pwede, no? Actually, there are songs man nga lively gihapon siya pero inspiring, it's motivational, it's church related and like katong nga song mas danceable pa tong I will follow you nga song and it's really for the Lord or I will follow you Mary. Nganong mag-dancing queen man kagihimo nimong dancing queen ang Maria nga mo imong gihalaran sa imong performance. Pero take note ha, ang katong Sister Act, no, ang gi-project pud baya ato from the kanang very conservative, very traditional nga
the way we think of kanang unsaon na to pag-perform for the Lord, i-transform ni Whoopi Goldberg ang kanta, ang kanang perceive na to nga boring kaayo nga Sa church choir man to, songs. kaway Oo, manimba. Oo, ito something that would interest the public, murag. And actually, kung tanawon to nimo, it was also ning saka pud og kilay ato ang mga madre nganong giingon ana na nimo ang mga tigulang nga mga madre Biyata na. representing the kanang the traditional nga ug kaning conservative nga church ba na nakailahang kilay, but when she did that, it sparked the interest, no, kanang doing something. I don't know lang, murag dili man pud siguro But the inaana song nga man good is klase. different man good ang message sa song. So, makainch ka, nindot siya gihapon ni inaniw ni pag-perform ang I will follow you, and the message of the song is I will follow you. Ang you ana is ang Ginoo man na iyang pasabot ana. Lahi contrasting ra kay siya sa Dancing Queen. Unsa man gi relation niya sa kang Mary nga mo ay subject of that show. Ako, I'd like to give Julianne the benefit of the doubt, no. She being a performer, dili niya personal choice ang kanta. If ever that's the case, ha, kay nabay ay managers niya, dili na niya, even ang the way she dresses, dili gid na iyaha nga. Yes, mo na nga kanang- niingon ko, pagsugod pa lang nga, you can, dapat mabashal si Julian, but the majority of the bashing should go to the organizers. Kay sila Oh, mag-good she yun was ang just performing. final say, ana, because ang performer, mag-good na siya kontrata. Unya, i-check man yun na dapat sa organizer. When you say a concert or a show, musical event, na maguna siya musical director, ipang-check mo ng lineup of songs, everything, the playlist, no? So, the fact nga nakatungtong si Julian dito sa altar na and perform Dancing Queen, napagay balita nga, ni kanta sa kuno siya Edge of Glory, but ang ni gawas ra magud nga video, ang katumangong Dancing Queen, so murag siya na focus, no? Nya, kanang, the fact nga nakakanta siya anang Dancing Queen na gyud sa altar, meaning to say everything ang mga gatekeepers iyan ang Lagi na siya mo. Ingon Nalusot lagi na na siya. siya. nga, who am I to say nga dili nga niingon man sila okay. And I suppose kay nanig okay. Na ako i-share nga something interesting shared by also a friend nga priest of mine, no. Siguro in reaction to this, unya ang iyahang gi-title sa iyahang mura og post is the ways to desecrate the church, no. And ang iyahang gi-quote si Matthew 23:25, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside, who will also be taken. So in reference ni sa mga judgmental kaayo ni kanang Julian, but how do we really desecrate the church? Did she really desecrate the altar when she performed Dancing Queen? Or there are other ways of desecrating it? Nya mao ni ang uban, no? Actually, the priest mentioned, Father Oka, Ay, nakabasa mentioned ko na. 10 Yes, yes. ways of desecrating. Ang akong unahon ang number 10 nga Subuan mo iyahang din siya. gi-mention. Oh, friend mo somewhere. Dili, ang ako ang Ay, mong friend mo nag-share. Yeah, akong Sige. friend nga priest Oh, nga kabasa ko ang na nag-share gahapon. si Father kanang Bernard, maayong gabi dia Father Bernard. So when you stand as a godparent, o usa ko daw kapaagi nga makadesecrate ka sa simbahan, no? If you stand as a godparent but you have done nothing to be a good Catholic, and then when you promise God inside the church to amend your life but still sin when you get out, no, kani magsigig chismis, and then you leave copies of printed devotion but in reality Kana it's mga chain like a letters. chain letter. Kana Yeah. mo siya. Many times that you treat the church like a park when you can date with your boyfriend or girlfriend. Pasaka ko ato siyang number 1, receiving Holy Communion by hands and dusting off without minding that what you hold is holy of all holies. Ngayon siya, taking so much pictures, especially when you step on the altar. Wearing improper clothes during liturgical celebration. Wala man to, dili man to liturgical celebration Yes. ang atuan ni Julie, no? And when you genuflect, when you do not genuflect, when there is a tabernacle or make a profound vows before the altar, and then arriving late at mass, eating, drinking inside the church, and then when you do not give your full active and present participation in the celebration of the Holy Mass, ug ang receiving Holy Communion in the state of sin. Murag mao daw kuno ni atong mas i-examine pa sa atong kaugalingon
magreflecta no rather than ngita tag sayop siguro sa gibuhat ni Julian. Ang iyaha pa is we try to look inwards no, kung nakakita ta nga sayop siya ato pong tan-awon atong kaugalingon mo ning quote siya sa verse ni Matthew no regarding kaning hypocrisy nato usahay ba nga kusog kayo ta ma-judge, but let's look inside ourselves basin pod og kita di ay nakadesecrate ta sa atong kaugalingon diha sa simbahan. Murag profound kaayo no nga profound yet simple nga paagi sa pag-ingon ni Father Oka nga before you judge, look into yourself siguro. Naani siya disclaimer ningon siya wa ko kahibaw unsa exactly ang story, wa ko kahibaw og unsay circumstance, pero when you ask me about desecration mao ni akong tan-aw how you desecrate the church. Unya ako pong gi-examine right kung ang gibuhat ni Julian mo fall ba sa any of this category. Pero wala man hinuon pod no. Ang ako alang yung critic ato I'm also a Catholic no. Di lang ko moingog devout siguro basig dili mo pa sa standard. Pero kanang naagyo ka sa altar and kanang pwede gyud ka mo tan-aw sa imong kaugalingon. Those who are organizing the activity nga dili ka pwede sa gawas lang nato ipa-concert, dili lang sa sulod gyud sa altar, or how many times have the church done it in this way and in the same kind of activity nga kanang pwede siguro ta mag-reflect ba kanang kung wala ba nato gyud tinuod na kuan sort of diminish ang kanang pagka-sacred sa maong altar, sa maong lugar. Ang mga taga Santo Niño ato wa jud kauyon ato kay inappropriate dress code gyud to. Ani gyud siya kasulod. Dili gyud siya Kay kasulod. backless and nice slit. Sa basilika. Kung mao to iyahang gisulob no whether musimba pa siya dili or nag-perform lang siya, which is a good question. No, dili na gyud kasulod padre. Kung musulod sa basilika even if dili ka ko naalang kay function dito. So kana siguro it's something to think about for those who are also bashing Julian ba nga vis-a-vis sa kaning akong gibasa nga bitaw no kanang what are the other ways in which we desecrate the church, Pero- the altar. Pero katong gaw ni Julian, iya ra ditong buot-buot. Ay kung ingna nga hasta kato, may ana pa sila dito. Muna isul-ob Julian. Di na pwede lain nimong isul-ob. Kataas Actually, ang slit. tinuod no kung iyahag yung choice, ang katong gaw niya sa iyahang gisulob, kung iyahag itong pagbuot, maka-question jud ka sa Oh, yes. kanang devout Catholic nga kanang kuan nga kanang phrase ba kay kung devout jud bitaw ka kanang Kay baw ka kung sa bisan. mag-reflect man pud noon ka sa imong isulot-sulod sa Simbahan. simbahan. Ako Catholic ko niya mao nang musutag simbahan. Medyo mutan-aw ta sa tuang gipang sulob no nga kanang wa ba ni nakakuan, wa ba ni maka-uncomfortable nimo sulod sa simbahan. Ako uncomfortable jud bitaw ko kung daghan kayong skin niya musud ko simbahan. Sayo pa kag dancing queen. Mo na siya pero I would not really kuan. I would not really go after Julian in that kanang Ako siyang context. apilon gyud but mga 15% and the rest kay nato gyud sa gamay. organizer. Ang pasabot ni Ryan nga, saan yung ikanta? Because it's the choice of song and the Oo. choice of the outfit. Wala ka na kaingon, ana, sa imong direct. Okay ra direct. Question ko ana oy sa sparkle. Niana mas ang I sparkle. cannot give my all nga nag-inani ko, ginana ko nga tanya na ko sa Wala ko sa altar. church. Nagin sa tubangan sa altar. Wala siya dito sa lugar sa mga choir. Siguro lingaw siguro to. Kung naa siya sa lugar sa mga choir, naamagod sa altar. May pa, ung nanghuwam siya sa iyang costume sa Maria Clara at Ibarra, nga Maria Clara Filipiniana. Pero dili pod appropriate ang dancing queen mag Maria Clara. Okay, ka. mo malagi, nga nung dancing queen man ang appeal sa mong repertoire. Nganog Anyway, yung bitaw sa organizers, nganog yung wala naghimo og choice of songs nga lingaw gihapon pero you can associate with the church. Siguro sakto to imuhang reference no sa Sister Act nga mga songs nga kanang ang iyahara sigurong ang say ngalan ani ang form lang siguro ang bag-o kaayo kay murag gikanta-kanta lively na gyud kayo pero the message and ang kanang pag-offer niya sa Ginoo is still there nga klaro ba kay
judgmental gid bitaw kayo. Pero ang mga magoy mes tao. o chiko na kang dancing queen unya ang title sa show kay Alay para kay Maria. Unsa man imong gihagad you can nga ari dance. diri manayaw ta Mama You Mary. can jive having the time of your life. Layo ra Okay. jud siya. But kaysa mas anyway, we have reactions nga perting Daghan daghana. kay tao reaction diri sa CCTN nga Facebook site no ato ning tagsa-tagsaon kay mura og na strong gid pod ang mga tao. Netizens. Kasagaran gid ani ni ingon nga murag dili gud siya appropriate. That's why I'm taking the other perspective. Kay grabe bitaw, grabe gud kayo ang kanang against sa iyaha nga mga comments. Ingon gud ni kani si Myrna Arnaldo, the singer herself should argue with the parish priest. Why should she sway in her music inside the church? She can convince the priest if she had insisted. Shame, how much was the worth of that in that episode? Napailain si Aurora Tabucanon, yes na yes na yes. No respect of the house of worship. Good if it was a song of praise. Napod ni si Elias Sardimet Tundag. Dili lang kay Julian, lakip na ang paroko, organizer, or kinsa man ang nagpasi ugda. Si Ahia Yang. Dili, igura siya gi-invite. Ang ibash kay ang parish administrators. Mo na ako Napakabasa lang diha. 15% raya ha because of the choice of song and the outfit but majority kay ngadto gyud sa organizer which is the parish. Okay, sila may mas nakahibaw ba ya gyud unsay buhaton ni musod sa simbahan. Anyway, kani kay si Diego Aligarbes, ingon siya, Katoliko ba yan ang bayhana? O nganong nisugot siya nga mao to iyang buhaton sulod sa simbahan. Wala na ba jud siya kwarta? Kung sa striktong paagi ang organizer ato maoy sayop, maana temas situation sila ato ilang gi-desecrate ang lugar alampuanan sa mga tao. Kinahanglan kini sirad-an og mahimo sila og penitential act to restore the sanctity of the place. Og sa mga organizer, need sila mag-seminar og Liturgy 101 kay ilang Diocesan Liturgical Commission wala mahaom sa orthodoxy niini. The ordinary must call the attention aning mga tawhan na knowledgeable siya aning mga orthodox. Anyway, Naay kani si Angie Labukay, dili man niya deserve nga mabash kay before siya nag-perform didto, muagi pa man na sa iyahang managers. Ang dapat unang mabasol ang organizer sa program og sa church ug ang manager nga nagunit ni Julian. Syempre trabaho niya mag-perform. Murag sa same sa kana akong gitan-aw. si Angelina Iting, nitubag siyang Diego, in siya, ang kwarta mawala, iya reputation kadakong sayop jud, lagi hunahuna, just saying lang. Onyan, ingon si Ahia Yang, tubag yapon siyang Diego, igo ra siya ni perform, ang naay sa lang organizers first and clergies assigned. Impossible, wala sila kay balo sa detalye. Nga naa may meetings and preparation, and then ingon si Evon Smith, in siya, to Ahia Yang, to perform goes also with responsibility. Nitubag si Elizabeth Ong, kang Ahia Yang, that singer said she's a devout Catholic, but then she sang Natharana to the Mother of God, Dancing Queen, a disco music or song. Unsa di si Mama Mary, parihalig gyud Mama Mary, unsa di si Mama Mary, Dancing Queen, she should have sense. It's a harana to the Mother of God, and she must sing a proper song to Mama Mary and dress up modestly. And the fact that it's a sacred altar, the appropriate songs for a harana must be done para sa inahan sa Dios. Ingon sa Virginia Alo kang Yvonne, right. Kani si Belinda Bayad ato ang loyal suki. kayo, suki kayo. Why respeto sa holy place? Wan ka mauga yung utok nga nung nisugot nga mukantag Dancing Queen sa altar. Dapit, unya kani si Manuel Bariquet de la Peña, ingon na siya yes, pero wa siya mo explain why. Si Angela Lay Lalgones, mayo unta og worship ang gikanta My God, Dancing Queen at tubangan sa altar, sulod pa jud sa simbahan. Bingo. Ingon si George Onep, nitubag hapon siyang Diego, in siya yes, dapat giscreen or at least inform or remind ang performers sa proper outfit and choices of songs nga mo fit sa event and blame pod ang organizer sa event. Si Jen, in siya, if she is a truly professional singer and professional educated woman or person, she should know what is right or wrong, what is truly the purpose invited to sing in the church. She should also have the right to decline or to see and know what to do, what to sing, what to wear in the event.
We are too old to see or reflect. We are not in the kinder or grade 1 pupils na kailangan pang gabayan. Ingon si Angela Iting, so Jen, correct. Ingon si Evon Sumit, very correct. So Jen, Elizabeth Ong, correct. Virginia Alo Sojan, exactly. Agree, 100%. Di naman siya robot. Oh, si Inday Madrid, both the singer and the priest, manamas-tamas na walay respeto sa simbahan. Itubag si Felix Serafin Atienza, the priest. Kinsa ang priest involved? Actually, Monsignor Kud ang ilang parish priest. Oo, and then actually Sorry na sila. ang both ang parish priest ug ang bishop actually already relayed no the regret over the incident that happened no for the reaction sa kanang mga tao nga feeling nila kanang na sila kay kita mga Katoliko ba if our church is being attacked feeling na to gi-atake po ta og appeal so nag-apologize But- na for all those who were offended. And I think ang mga biyataan ng parokyaha sad siguro murag high blood, hagbay rang na high blood. Nganong ka naman imong gig perform ni nang bayana. Pero ay ako dili Kabirahon ko siguro. bitaw- Nganong ka naman imong gig. Makaingon jud kaniya nga nganong pong ginato nimo pero on one hand lagi she's just a performer. Siguro kung kanang gibira lang siya o nya gikanta, gipaingon siya nga uy may makamukanta kanta diri bi. Unya kanang on her own baning kanta siya nya mo yung gikanta siguro mabash ka kay it's your choice etc. You're just a talent no sa kanang performance in the entertainment industry no talent ra you ka and you do what You have a your contract. managers do otherwise you risk nga unsa man ganahan kag trabaho dili kay dili na ka i-hire ana sunod niya kung namugas ra gyud pito ni si Julian O, dato- San Jose di kanang kadato dili na siya forever you have to maintain that no and you have to perform kay kung once mawala na ng imuhang mga kontrata and kaning mga engagements nimo na ay consequence ang pagkadato daghan kag bayranan nga tax daghan kag bayranan nga mga loan daghan kag mga bayranan etc. Once mawala na nimo ang imuhang income kay wa na gi-withdrawhan na ka kay ni malibad na ka kanang imong kadato mo diminish po Pero na siya. kato murag nagyawat gyud siya ato kay kana mga charity event, mga fundraising, i-waive man na nila gyud ang ilang professional fee na mga discount and also dili gyud siguro kung kag si Julian per performance siguro kay di ba mahal biya gyud kay mga singer nagay singer Yeah. nga tulo ka kanta for 500,000 lang nay singer nga 100,000 per song inana na sila ka mga kuan pero dagham sa gukens nagbayran na ning ilang mga PA ilang management ang mga tax and all but anyway dili lang kay si Julian lakip na ang paroko organizer kinsa man ang nagpasiugda ingon si Eliezer damit tundag o mo nang nabasa no wala pa na siya. silang tanan niya si Christy Kindao Moreno nitubag ni Eliezer siya silang tanan niya why respeto jud money blinds people deceives bends rules so sad si Eliezer Dimet mao lagi dahil kay makasaway mo yango mangali ta og sakat ta sa altar kay sayod ta na balaan kaayo na yes in fairness and then si Des ngot nga basin palahi og timpla nindot unta gisundan niya og worship songs kay sagrado man and then si Angie Baron Labukay this will be the last reaction natong bason kay murag na tay time no anak Yeah. dili man niya deserve Isignalan mabash ni diri. manakagbasa ani. And then si Aurora, yes na yes. No respect of the house of worship. Good if it was a song of praise. Angel, your Rivalde. Tudluan lang unsay sakto. Daghan Katoliko wala kay ba og unsay angay pwedeng pagabuhaton sa sulod sa simbahan. May pagnikanta to siya ko. Salve Regina. Actually, no, murag less siguro or probably should be admired knowing ang proceeds ato nga concert will go to the parish no as kanang kuan gyud to fundraiser gyud to sa mao nga parish and probably she waived her Maybe. maybe we Devout hope Catholic no ba nga siya? kanang she waived her professional fee wrong choice of songs lang probably no and ako di kayo kumubash niya kay I will see her always in that context Kung nga nikanta siya talent Edge of na Glory siya. o Dancing Queen, makain siya, ngano day, mong karana kang, unsa imuhimit banger si Mama Pero I Mary. would agree with a lot of comment no nga we look into the organizer ang pagsabot sa organizer sa unsay objective ug tumong sa simbahan and kanang pagsabot pod sa culture sa simbahan and ang diri sa of course ang sa diocese no ang management sa kanang kung ning agi gyud to nila tanan nganong wala to matanawi nga they could have chosen better songs. Pero with that attorney, dili ang sa kay
mosabot na sa daaning kaning if it was a fundraising activity, no? So ang parish siguro nagyawat sa gyud siguro sila, and then maybe their first time to organize ang yun anang event, wala sila musical director, wala sila mga production people to see ba kung unsa jud dapat ang proseso, no? So wala na siguro tinaaras itong basig ang choir dito, choir director or chairman sa commission on or sa music ministry ra in town ang overall ato didto ana basta kay Pero why Julian not ang lagi- mukanta. Pero why not lang i-choose the songs nga naagi daghan kaayong church nga songs nga aligre, lively, etc. It can draw the audience nga kanang pwede ra gid, it will still achieve the same objective kay is Julian. Nya imo siyang pakantahon og churchy nga song, nindot siguro tan-aw, no? And yet mao siguro it's sayop gyud, no, ang kanang pagka-organize and ang pagsabot sa mao nga activity nga not because nga merely kanang fundraiser siya sa kanang parish nga you could sing any song you like, yeah, especially in front yun sa altar. Anything dili na sila maningog kay nag-sorry naman sila dayon. Wala na tayo panahon. So aron dili ta mas-sorry dire kay ni overtime na ta. Let us say bye-bye, but before that, thank you sa PAL. Na-Archbishop po si Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert. Si Inday, si Matmat, si Joanne, si Brian, si Dave, of course, ni Ferdy. Yehey! Magkita tagbalik sunod sa Badupuhon. Din nila yung paborito mga kasaw, matag, pani, hapon. Saire!